Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pagbugbog ni Chin Zuan kay Hansen. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ni Hansen. Pag-uwi niya, naghapunan si Hansen kasama ang kanyang ina at si Hanyan. Kinabukasan, hindi siya pumunta sa God Sanctuary kundi sumakay ng tren papunta sa isang martial hall. Natutunan lamang ni Hansen ang mga pangunahing martial arts sa nakaraan, at idinisenyo ang mga iyon para sa mga taong walang Geno Point. Habang nagsimulang makakuha ng Geno Point sa Sanctuary ng Diyos, ang isa ay naging mas malakas sa pangkalahatan. Sa pagsasanay ng Hyper Geno Arts, ang katawan ay naging mas kakaiba, at ang pagkakaibang ito ay nagbigay daan sa mga taong tulad niya na magsanay ng ilang martial arts na hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Ang mga martial arts na ito ay maaaring matutunan sa mga martial hall gayon din sa mga advanced na kolehiyo. At ang mga martial masters na nagtrabaho sa martial hall ay nagturo ng mga ito para mabuhay. Hindi tulad noong sinaunang panahon, ang mga martial masters na ito ay hindi umaasa sa kanilang minanang katanyagan, ni hindi nila gustong mag-iwan ng mga pamana. Ang tanging layunin nila ay kumita. Kaya, mas maraming pera ang ginagastos ng isang mag-aaral, mas mahusay na martial arts ang itinuro. Ang lahat ng martial arts ay may ilang mga kinakailangan para sa pisikal na kondisyonan. Kung hindi natutugunan ang mga kinakailangan, hindi posibleng magsanay. Noong nakaraan, si Hansen ay walang pera at walang makabuluhang pagpapahusay sa kanyang pisikal na kondisyon. Ngayon na may 13 sagradong Geno Point at maraming iba pang Geno Point, naging mas malakas siya. Nakatulong din ang pagsasanay ni Jad Escan. Ngayon ang kanyang pisikal na kondisyon ay kabilang sa pinakamaganda sa kanyang pangkat. Ang Ares Martial Hall ay sikat sa planeta ng Roca. Napakamahal ng tuition doon, pero napakahusay ng martial arts na itinuro. Ang may-ari ng Martial Hall ay isang veterano at sikat noong mga araw na siya ay naglilingkod. Pagkatapos ng matinding pinsala sa isang labanan, bumalik siya sa Roca upang buksan ang Ares Martial Hall. Tinawag ng lahat ang veterano na Old Devil. Hanggat sapat ang iyong binayaran, tuturuan kanya ng kahit ano, at matututunan mo nga ang ilang magagandang kasanayan. Young man, may gusto ka bang matutunan? Mayroon kaming elementary classes, intermediate classes, advanced classes at special classes dito. Maaari kang matuto ng fist fighting, weapon skills, at kahit Hyper Geno Arts dito. For an elementary class, you could choose to learn isang martial art na tinukoy ko bilang elementary para sa $10,000 para sa isang intermediate na klase. Maaari kang pumili ng isang martial art na aking tinukoy bilang intermediate para sa 100,000. Ang mga advanced na klase ay bawat isa ay para sa 1,000,000, at ang mga espesyal na klase ay bawat isa para sa 10,000,000. Tumingin si Old Devil kay Hansen na may mata ko ng ngiti, parang dragon na nakatingin sa ginto. Gusto kong mag-sign up para sa isang advanced na klase upang matuto ng Ghost Hunt. Pumunta dito si Hansenador para sa isang dahilan. Natuto ang kanyang tatay mula sa Old Devil at sinabi sa kanya na ang Old Devil ay may mahusay na martial art na tinatawag na Ghost Hunt. Sa kasamaang palad, ang pisikal na kondisyon ng kanyang tatay ay hindi umabot sa kinakailangang antas para sa Ghost Hunt, kaya hindi niya ito matutunan. Palagi niyang pinagsisisihan iyon at hiniling kay Hansenador na pag-aralan ang Ghost Hunt kapag siya ay lumaki. Narinig din ni Hansen mula sa kanyang ama na ang Ghost Hunt ay lalong epektibo sa mga babae. Muli na namang nasaktan ni Hansen si Chin Zuan, at mukhang hindi niya ito papakawala ng madali. Dahil ayaw niyang mabuli siya, naisip niya ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa Old Devil at Ghost Hunt at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang 1,000,000 ay isang piraso ng cake para sa kanya ngayon. Bagaman ang Ghost Hunt ay kabilang sa mga pinaka-advanced, ang mga kinakailangan nito ay mas mataas pa kaysa sa mga espesyal na klase. Kailangan mo man lang max out sa Mutant Geno Points para magkaroon ng pagkakataon. Gaano kakasya? Napatingin si Old Devil kay Hansenador na nagtataka. Walang sino man ang pumili ng Ghost Hunt sa isang sandali dahil sa mataas na hadlang sa pagpasok nito. Maaari mo akong subukan upang makita kung maaari kong maabot ang mga pamantayan. Hindi sigurado si Hansenador kung papasa rin siya. Sa teknikal na paraan, na may 13th sagradong Geno Point, siya ay dapat na mas akma kaysa sa mga nag-max out sa Mutant Geno Point. 10,000 test fee para sa physical fitness test. Naglagay ang Old Devil ng card reader sa harap ni Hansen. Kinuha ni Hansen ang kanyang credit card at nagbayad ng 10,000, at ang Old Devil ay lubos na nasiyahan sa kanyang kabutihang loob. Pagkatapos ng pag-scan at pagsubok sa 12 mga instrumento, lumabas ang resulta ng pagsubok, na bahagyang ikinagulat ng Old Devil, ang iyong pisikal na fitness ay napakahusay.
Dapat ay halos naabot mo na ang mga ordinaryo, primitive at mutant geno points. Maaari ba akong matuto ng Ghost Hunt? Hindi sumagot si Hansen dahil ang kanyang mutant geno point ay mas mababa sa 10 at ang mga sagradong geno point at Jadescan ay magpapaliwanag sa kanyang fitness. Oo, 1,000,000. Hindi na nagtanong pa si Old Devil, inilagay muli ang card reader sa harap ni Hansen. Bagamat medyo masama ang loob sa paggastos ng kanyang pinaghirapang pera, binayaran ito ni Hansen. Young man, you have great things lined up for you. Come with me. You'll have to memorize the first ghost hunt. Ipinakita ni Old Devil si Hansen sa isang screening room, binuksan ang hologram at iniwan siyang mag-isa sa silid. Si Old Devil mismo ang nagsasanay ng ghost hunt sa hologram. Tumingin si Hansen saglit at nanlaki ang kanyang mga mata. Napaisip siya, wow, so that's what you mean by especially effective sa mga babae, Dad. Dapat talagang tawaging skin-to-skin ang ghost hunt dahil lahat ng galaw ay nakatuon sa isang bagay na idikit sa kalaban. Pagbabalot, pagharang at pagliko, lahat ng uri ng galaw ay nagpapahintulot sa katawan na kumilos tulad ng ahas upang mahigpitin ang mga galaw ng kalaban, kaya't walang paraan para makapag-atake ang kalaban. Kung ang kalaban ay isang babae, sa pamamagitan ng pagsasanay ng ghost hunt, magagawa mong hawakan siya. Kung ito ay isang normal na babae, madarama niya ang labis na pagkapagod sa ilang galaw lamang. Kung gagamitin ko ang ghost hunt para labanan si Chin Zuan, mas iisipin niya akong pervert. Biglang pinagsisihan ni Hansen ang pagpili niya sa martial art na ito. Gayunpaman, hindi na refundable ang matrikula. Well, matutunan ko na lang muna ito at tingnan. Kumalma si Hansen at sinimulang maingat na panoorin at i-memorize ang ghost hunt. Sa mas malapit na pagtingin, natuklasan ni Hansenador na hindi naman ganoon kalala ang martial art kumpara sa unang akala niya. Talagang maraming advanced na kasanayan, lalo na sa pakikipagbuno at malapitang laban. Marami sa mga ito ay napaka-praktikal at maaaring makapagligtas ng buhay sa mga kritikal na sandali. Talagang mataas ang mga kinakailangan para sa kalusugan, lalo na sa kakayahang umunat. Kahit para sa mga may pinakamataas na mutant geno points, medyo mahirap pa ring matugunan ang mga kinakailangan. Ang dahilan kung bakit nakapasa si Hansen, bukod sa kanyang mga sacred geno points, ay dahil sa Jadescan training, na labis na nagpahusay sa kanyang kakayahang umunat. Ang paraan ng pagtuturo ni Old Devil ay tuwid. Maaari mong matutunan ang mga galaw mula sa kanyang pre-recorded hologram, at pagkatapos ay itutuwid niya ka kung saan ka nagkamali at paalalahanan ka kung saan ka dapat maging mas maingat. Maaari siyang makontak sa pamamagitan ng comlink, at detalyado ang kanyang mga sagot. Bagaman mahal ang kanyang singil, talagang nakatuon siya sa pagtuturo. Sa malakas na katawan, nakapagsimula si Hansen na mag-practice ng ghost hunt sa loob ng kalahating buwan. Ngunit ang magsimula lamang ay hindi sapat. Ang mga martial arts na nangangailangan ng malapitang laban tulad nito ang pinakamapanganib. Kung hindi ka isang master, madali kang mapapatay sa aktwal na laban. Hindi kailanman manghuhuli ng mga nilalang o makikipaglaban si Hansen sa iba sa God Sanctuary gamit ang ghost hunt bago niya ito masterin. Chin Zuan, kung iiwan mo ako, papatawarin ko na. Kung ipipilit mo akong pahirapan, gagamitin kita para mag-practice ng ghost hunt, naisip ni Hansen. Nang dumating siya sa teleport station, ayaw pa ring makita ni Hansenador si Chin Zuan. Paminsan-minsan siyang tumingin sa paligid, ngunit hindi niya siya nakita hanggang pumasok siya sa God Sanctuary.